kamusta po sa baha? Magkaka-trouble po ba if nabaha? Can the VF3 accommodate 3 big dogs, Labrador, American Bully, and Australian Cattle Dog? Bago ko siya buksan, ino-on ko muna to. So, naka-off siya, from off. Next question naman, galing kay Ron. Makakaapat ba at makakaakyat ba yan sa Baguio si VF3? May airbag po ba si VF3? Kung tatanungin mo ako, bibili ako ng VF3 ngayon. Siyempre, kukunin ko. Kakaibang video to. So, meron tayong mga frequently asked questions about the VinFast VF3. And tatry natin sagutin lahat to. So, medyo kinumpile natin yung mga informative questions naman siya. So, tatry natin sagutin. Guys, tara, samahan niyo ako. So, yung mga katanungan na nakukuha natin sa YouTube comments natin. So, isa-isa natin galing kay PJ082004. So yung nano ceramic tin po ba, effective ba siya lalo ngayong tag-init? So guys, honestly, hindi natin kabisado yung mga tint dati. So, original tint ni VF3, Solrex siya galing sa kasa. And so far, wala naman ako naging doon, comment. Pero yun nga lang, nung nasa wrap expert tayo, doon na-explain sa atin ni Brother JR yung differences ng mga ibang tint. So may mga nano ceramic, and then meron tayong dark tint lang, pero hindi siya masyado block ng UV. So, hindi natin naintindihan yun nung una. So, in-explain niya sa atin. So, meron siya parang light tester dun sa store nila. So in-explain niya sa atin kung ano yung mga differences sa mga tint. So, iba pala yung nano ceramic talaga. Nakakaharang siya ng UV. So, guys, so next question. So, galing naman kay Tix Xlo 8155. So, kamusta po sa baha? Magkaka-trouble po ba if nabaha? Nagdaan na yung tag-ulan last year. And this year, medyo nagsisimula na. Baha season na naman. So guys, si VF3 so far na ilusong ko na siya sa baha. Siguro 2025 yun. So, kung nasa gitna ng pinaka-plato natin, siguro mas mababa pa ng konti. Pero ang maganda kasi dito kay VF3, sa stock niya, mataas na yung ground clearance niya. So medyo okay. Tapos nagkabit pa tayo ng all-terrain na medyo mas kumapal pa siya. So medyo tumaas pa talaga yung ground clearance niya. Pero hindi yun dahilan para ilusong niya sa baha. Pero ang maganda kasi dito kay VinFast VF3, sealed naman siya. Pero as much as possible, hindi natin siya gagawin kasi kahit paano, battery pa rin yan. Baka kalawangin siya, hindi man ngayon, pero in the future, baka kalawangin siya. Mas mahirap na. So, kung kaya niyong iwasang hindi mabaha, iwasan nyo na lang. So far, so good naman. Nailusong naman natin sa dati. So, next question. So, kay PJ, mabilis ba bumaba yung battery percentage pag slow-moving traffic? And yung halos naka-stalled ka lang tapos bukas yung aircon. So guys, ang maganda kasi dito kay VF3, medyo nakakabisado mo na yung kanyang consumption. And ang maganda sa kanya, medyo proven ko na yung 1% is to 2 kilometers. Tapos, pagka traffic, okay siya. Tapos, pagka naman nasa highway siya, na subukan na rin natin siya na medyo 90 and to 100 yung takbo natin na constant. And then meron din tayong takbo na 60 to 70 kilometers per hour. Ito yung huling biyahe natin sa Pampanga. Nasa 2 kilometers per 1% siya sa takbong 60 to 70 kilometers per hour. Tapos, pagka yung takbo mo is around nasa 80, 90, 100 siya na walang babaan. So medyo mabilis ang consumption niya sa mas matuloy na takbo. Pero yun nga, pag nasa highway ka and medyo malayo yung pupuntahan mo, siguro much better na stick ka na lang to 60 to 70 kilometers per hour. Okay guys, so next question naman tayo. Wala bang sabit sa mudguard? And ano offset ng rims mo? So far guys, yung kinabit natin yung Concept 1 Bel Air na mag. So offset 30 siya. So nung una, wala pa siyang sabit kung gamit natin yung stock tires natin. So okay naman siya. Then wala naman tayong naging problema nun. Pero after nun, nung kinabit natin yung all-terrain, medyo doon na siya sumasabit doon sa mudguard na kinabit natin na B-Factory. Yung mudguard kasi ni VF3 na stock, wala namang problema. Maliit lang eh. Maliit lang yung kanyang sinasabitan. So hindi siya masyadong tumatama. Pero nung nagkabit tayo ng B-Factory, so pag kinakabig mo siya, full turn mo siya, doon sumasabit yung kanyang all-terrain tires. Siguro mga nasa around pag full turn talaga. Pero pag around 80 to 90% na turn, wala masyado. So yun yung naging observation ko nung nagkabit tayo ng B-Factory na mudguards. Next question, galing kay Ian C. Boss, anong tire specs mo? Gamit natin is yung Sumax na 215 6516 sa Sumax na all-terrain tires. Personally, nung galing siya sa stock tires, malayo difference. Yung contact patch niya sa kalsada, mas malapad. So, mas kapit siya. Tsaka, naalala ko nung una pa natin gamit yung stock tires natin. Makita sa UP Town Center noon, yung steel parking nila, umaambo nun. Nung medyo napakan ko na ng konti, nag-skid siya. Medyo nag-slide yung likod niya. Pero na-control din naman niya kaagad. Pero yun nga, so yun yung medyo kinabahan tayo doon. So nagpalit kaagad tayo ng all-terrain. After nun, wala tayong naging problema. Pero nagtagal din naman yung stock tires natin. Nagamit din natin na ibiyahe din natin ng ilang beses pa puntang Rizal.
QC Rizal, Laguna, nagamit din natin siya. Next question, pwede po bang lagyan ng dashcam ang VF3? So technically, sa ngayon guys, meron tayong kinabit na 70 mi, kaso hindi ko pa nakakabit yung mga wiring. So dumating na siya, so isa-set up na lang natin siya one of these days pag na libre. So meron na tayo 70 mi na dashcam. So A810 Lite yung gamit natin na dashcam. So bago lang siya, 70 mi. So sineset up ko pa lang. So one of these days, maayos na natin siya. Guys, so next question, si DNP Gamer X ang nagtatanong, Sir, malamig ba ang aircon? Sa Friday pa lang kasi ako makaka-test drive. Ito yung medyo confident ako sabihin na untested and proven na siya. Si VF3, walang problema sa aircon. Kahit tag-init, itong summer na nagdaan, ito yung I think sobrang init niya. Ang pinaka na isagad ko sa kanya is third fan speed. Pangatlo, tapos yung thermostat niya yung pinakamalamig. Yun lang. Siguro around 20 minutes or 30 minutes lang siya. Kasi from cold start siya. Tanghali na yun, pero cold start siya. After nun, lipat ka agad sa 2, hininaan yung thermostat. So, ganun siya kalamig. So, wala naman tayong problema sa lamig. Tanong ni Sir Tony Cheng. Ang tanong niya is, may airbag po ba si VF3? So, meron siyang isang airbag sa driver side. Sana naman, di natin kailangan gamitin, pero meron siyang airbag. So, iisa lang. So, next question galing kay Cynthia Tolentino. Sir, nililinis niyo po ba yung ilalim ng battery niyo bago nyo nilagay? I think ang tanong niya is about sa battery cover na nilagay natin. So guys, yung battery cover, naglagay tayo. The day before naman, nagpa-car wash tayo. So right after ng car wash, the next day, doon tayo nagpakabit ng battery cover. And so far, so good. Pero guys, ang honest review ko lang doon sa battery cover natin is, well yes, nako-cover niya yung battery na proprotektahan niya. Pero ang napansin ko, is nung nagkabit tayo ng battery cover, is yung pagbaba ng temperature niya. Kunyari, nag-charge tayo ng full charge sa fast charging. So, umabot tayo ng 40 degrees to 42, 43. Ngayon, dati doon sa walang cover, medyo mabilis yung, matagal din, pero medyo mas mabagal yung paglamig niya. So, dati, bilang ka lang ng 3 hours, nasa 38, 37 degrees siya. Ngayon, nakaka 3 hours na, siguro 1 degree or 2 degrees pa lang yung nababawas niya. So, medyo matagal. Pero yun yung offset niya. So, napoprotektahan niya yung battery sa mga bato, sa mga debris. Pero yun nga lang, yung pagbaba or pag-cool down niya, medyo matagal. So, yun lang. Yun yung naging comment ko doon sa battery natin. Galing kay Etiquette. Sir Paul, maganda ba ang benefits ng subscription-based model for the battery? Kasi in terms of repair and sira, pwede nilang palitan ng libre. So, to be honest guys, yung nakuha natin si VF3, meron na siyang subscription and meron na rin siyang battery outright na bibilin. Kaso yung time na binili natin siya, so di sa atin na-explain masyado yung yung benefits ng battery subscription. Pati yung battery subscription back then, meron siyang difference na kunyari, tumakbo ka ng 2,000 kilometers or more, iba yung presyo niya. So kung mas mataas pa doon, iba na naman. So ngayon, ang maganda sa battery subscription is fixed na siya. 1,600 pesos yung babayaran mo for unlimited mileage for that specific month. So, sa tingin ko, kung tatanungin mo ako, bibili ako ng VF3 ngayon. Siyempre, kukunin ko yung may battery subscription na. Next question naman, galing kay Ron. Makakaapat ba at makakaakyat ba yan sa Baguio si VF3? So guys, I highly suggest panoorin yung video ni Brother Jeff. So, nagpunta sila ng Baguio. Kasama niya si Eric, si Rob, pati si Ann. So, walang problema. And then, share ko na lang din guys, sila Brother Eric, pati Sir Jun Lau, umabot pa ng ato gamit yung VF3. So, walang naging problema, nakayanan. Walang problema sa motor, walang problema sa battery, kinaya naman niya. Ang magiging hurdles niya lang or magiging problems niya lang going up is yung mga charging stations. Kasi may charging stations naman. Kaso ang problema mo doon, minsan may makakasabay ka or may nagta-charge. So, yun lang, maghihintay ka lang, hintayin mo lang sila matapos, tapos after nun, tsaka ka lang makakapag-charge. So yun yung magiging problem mo sa pag-akit ng Baguio. Anong tanong ni Sir Renzi B or Renzi B 5061. So, paano po ba charge sa bahay? So, paano yung charging sa bahay? Eh guys, tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-charge dito sa bahay. So, sakto. So guys, ito si VF3. So, ito yung charging setup natin sa bahay. So, ito yung ating breaker. So, 20 amperes na breaker siya. Dedicated para lang dito sa charging natin. So, properly grounded siya or well-grounded siya. May sarili siyang linya. And then, pakita ko na rin or explain ko na rin yung habits natin sa pag-charge. So, guys, bago ko siya buksan, ino-on ko muna to. So, naka-off siya. From off, hintayin mo mag-blink tong tatlong. Mawawala yan. So, hintayin mo lang mawala, magre-ready yan. Pag nag-ready na, tsaka mo isasaksak yung charger natin para sa VF3. So, abangan mo lang siya.
So medyo matagal to. So yun ang setup natin. Then after nun, pag nag-full charge naman siya, magfo-fault siya. Magbi-blink tong fault. For some reason, nagbi-blink yung fault. So dati, yung original charger natin, hindi yun ang nagbi-blink. Ang nagbi-blink is yung ready pag tapos na. So ngayon guys, pag nagcha-charge tayo at nag-full charge siya, fault naman ang iilaw. Ito guys, so ready na. So this time, pag nagsaksak ka, magcha-charge siya ng konti, then magcha-charge siya. Magiging blue yung kulay niya. Then after nun, goods na yun. So ngayon naman, pag nag-full charge siya, iilaw yung fault, then after nun, huwag nyo muna i-off yung charger. Hintayin nyo muna siyang mawala yung fan, hintayin nyo muna tumigil yung fan, kasi yung iba, nung panahon ko dati, hindi naman na-explain sa akin. So in-off ko lagi yan. Pagka-off, dun nasira yung charger natin kasi right after na mag-full charge, ino-off ko kagad. So, doon tayo nagkamali. Pinalitan naman nila kagad. Pero yun nga, iwasan nyo na lang yun kasi abala. So yun ang lesson learned natin. So guys, patay muna natin kasi hindi naman natin kailangan mag-full charge. So yun guys, balik tayo sa frequently asked questions natin about the VF3. Next question, ang tanong ni Jason Lacanilao. Question lang, sir. Total battery consumption nyo is 60% balikan. Gaano kalayo na takbo? Kasi napansin ko yung battery percentage is 96%. Around Cubao pa. So guys, to be honest, medyo nakikilala na natin yung characteristics ng VF3 and yung mga percentage siya o paano siya mag-consume, gaano siya kalakas mag-consume. So pinakamalakas na setting na napansin ko, pinakamalakas talaga is pag tumatakbo ka ng around 80 kilometers and above. Other than that, matipid siya. So, yung camp mode, very helpful siya sa akin guys na nagagamit ko yung camp mode. Tapos ang consumption niya is around 2 to 3% per hour. So, pwede kang tumambay sa auto mo. Umaandar yung compressor ng aircon, malamig. So, 2 to 3% siya. Yun ang nagiging consumption natin. And then, pagka city driving naman, around okay naman siya. Very decent. Nasusunod naman yung 1% is to 2 kilometers. Nasusunod naman siya kahit papano. And then, mate, pagka pinapatay ko yung aircon sa gabi, pagka bumabiyahe tayo na malayo, matipid siya guys. Minsan nag 1% is to 2.1, 2.2 kilometers pa siya. So, ganun siya katipid pag pinapatay ko yung aircon. So, yun yung napansin ko sa kanya. So, next question galing kay Ronald Doroteo. So, wow, nakakatuwa panoorin yung mga modifications ng VF3. Pero will it affect the battery consumption niya kapag pinalitan yung gulong dahil mas mabigat? Nakwento ko rin sa previous videos natin. So, ilang beses tayo pumunta ng Morong Rizal na ang consumption natin is 18%. So, from Quezon City dito sa bahay hanggang doon sa area ng wife ko, 18% siya palagi. All the time, same route, same distance, same route, same day, same time. Pero yung consumption natin guys is always 18%. Ngayon, nung nagkabit tayo ng all-terrain tires, napansin ko, dumarating tayo with 18% consumed battery. Then, minsan naman 19%. So, I think very negligible naman siya with the compensation naman na mas maganda yung traction and contact patch mo sa kalsada. Mas pinili ko na yun. Mas okay na sa akin yun. Mas sturdy siya. Mas comfortable siya versus sa stock tires. Okay na rin siya. So, kung tatanungin mo ako sa consumption, I think negligible naman. Okay naman siya. And guys, so next question galing kay John101MD. Can the VF3 accommodate 3 big dogs, Labrador, American Bully, and Australian Cattle Dog, and 1 human, aside from the driver? Sa tingin ko, kasya siguro 2 large dogs sa likod, pero hindi ko lang alam kung paano mo i-modify na hindi sila mahuhulog. Kasi pag nakabagsak yung upuan, medyo merong gap between the front seats pati yung rear seat eh. So, hindi ko lang sure kung paano mong iiwasan yun na hindi siya mahuhulog. Pero kung tatanungin mo, I think 2 large dogs, kaya naman siya. I-modify mo na lang yung likod niya para makaupo at makaiga yung mga dogs mo na walang problema. And guys, so next question, galing kay Gabi063010. Sir Paul, question regarding the VF3. May way ba na pasukin ang daga from the bottom of the car papunta sa loob ng hood? Any vehicle naman, kung merong daga sa area nyo, medyo kahit anong vehicle naman, baka makapasok sila dun sa may hood under the hood. Pero yun nga lang, sa amin kasi may mga pusa dito. So medyo kahit papaano may panlaban tayo. Pero kung tatanungin nyo ako, I think may nag-post sa group na may nakita ko dati. Meron siya nilagay na parang scent na feel ko ayaw ng mga daga yun. So nilagay niya dun sa may hood area. So yun lang. Hindi ko lang alam kung effective yun. Pero sa case namin, so may mga pusa dito. Kaya yun ang namin. Yun ang panlaban namin dun sa mga daga. Guys, so next question galing kay Kelvin Chan 866. Question po sir.
saan po karamihan ng VF3 community nagpapa-customize. So guys, ang maganda sa panahon ngayon, marami na friends tayong mga sellers na nagpapa-upgrade ng VF3 sila, and marami silang options na ngayon. Guys, kukwento ko lang. So, tatry ko isa-isahin lahat. So, nandyan sila Sir Zion, nandyan sila Sir Ferdinand, nandyan sila Vinpots, nandyan sila FHV Garage, nandyan sila JS Tech, nandyan sila Sir Lance Daluce, nandyan si Sir Alan Castro. So, to name a few, nandyan din yung Shopee, nandyan din yung Lazada for other parts na kailangan nyo. So, maganda sa community, nagtutulungan naman. So, may mga parts kayong kailangan, try to message them kung may mga gusto na kayong parts. So, yun guys, very cooperative naman. So, kung may katanungan kayo, post nyo lang doon, marami naman sasagot. Guys, so next question, AJ Sibs. So, any update on more CASA? Hoping to have some here in Quezon Province in Laguna. Ang maganda ngayon, nagkakaroon na sa mga Santa Rosa area. So, hopefully nga sa Lucena, magkaroon. And may nagtatanong, may question pa pala siya. Meron pa raw bang VF3 Plus? So, nung nasa Vietnam tayo guys, so nung pinapunta tayo sa Vietnam, personally, nakita ko yung VF3 Plus sa kalsada. Siguro nakaka 2 or 3. Isa lang yung na-videohan ko personally, pero around 2 or 3. Hindi ko kasi alam kung anong difference niya other than the mags. Pero yun nga lang, nakita ko siya personally. Ang ganda. So, maganda yung mags na ginamit nila. Feel ko kung yun yung mags na gagamitin mo or ang i-release dito, siguro hindi ka na magpapalit siguro kasi maganda naman na siya. Galing kay Denden. Hi, question po. Wala po bang portable charger ang VF3 para pwede mag-charge sa bahay? So guys, pinakita ko yung video kanina. So yun yung charger na gamit-gamit natin ever since. So since day 1, kasama naman yung charger na yun pag binili mo yung VF3. Ang problema lang is yung iba medyo nalalakihan. So technically, wall charger siya. Kasi nasa wall siya. And then at the same time, pwede na rin siyang portable kasi pag bumabiyahe naman ako dati, nung wala pa masyadong chargers, dinadala ko talaga yung charger na yan. So, kinalagay ko siya sa rear seat. Doon lang siya nakalagay. So, okay naman. So, pwede siyang wall charger, pwede rin siyang portable charger. So, next question. Galing kay Yum Reyes. Musta po aircon niya lalo ngayong summer? Kasi meron po akong nabasa comment sa ibang video. Nag-test drive daw po siya and para lang daw pong fan ng aircon. So, guys, kung meron akong mapagmamalaki dito kay VinFast na sobrang solid, na walang palya, guys, yung aircon niya. So, tried and tested, malamig yan, walang problema. Summer tirek, sobrang lamig. Galing kay Baberio 1624, meron bang sariling GPS na naka-indicate sa screen kung ilan kilometers at ilang matitirang percent? So guys, hindi ko lang kung ang tinutukoy niya is yung range, pati yung battery percentage ng auto. So guys, meron. So, naka-indicate naman siya sa harap. Pero, kung tatanungin mo, yung sa VinFast app, so meron siyang GPS, so meron siyang indicator kung saan ka nag-park, malolocate mo siya, and at the same time, meron din siyang battery indicator. Kunyari, kumain ka, nasa fast charging station ka, or kung saan ka nag-charge, kumain ka sa restaurant, umikot ka, yung battery percentage, lalabas naman siya dun sa screen. So, meron naman siya lumalabas. Kaso ako personally, wala ako nung VinFast app, hindi ko na siya naasikaso. So, yun ang problema ko. Hindi ko siya naasikaso. So, wala akong VinFast app sa mga nagtatanong. Next question, galing kay AP2 Lopez 9419. Is undercoating possible? Possible siya, pero make sure na yung gagawa ng undercoating mo is reliable. And alam yung gagawin kasi yung mga wires ni VF3, yung connecting dun sa motor, nandun siya sa likod eh. So, ingatan lang. Next question. Naka-warranty pa ba yung shocks? Will the KYB upgrade forfeit the warranty? KYB naman na kinabit natin. Sa tingin ko, plug and play lang naman siya. So, hindi siya ganun ka ano. Siguro, huwag naman sana. Pero so far, nung kinabit natin siya, okay naman. So, okay lang. Sa akin, kung magka-problema yung part na yon, if ever man, magka-problema, iba-back to stock ko na lang siya. Nandiyan pa naman yung parts natin. Sir, hindi ba ma-avoid yung warranty sa upgrades nyo? Wala po ba effect sa residual value ng unit? So, ito yung, I think he's referring to the residual value program ni VinFast na pwede mo siyang ibalik or i-return after a few months of usage, tapos yung battery, yung percentage ng value niya. So guys, hindi ko sure yun. Hindi ko kabisado. So medyo aalamin ko yan, babalikan kita pag lalaman ko na yung sagot dyan. Next question naman is galing kay Sir Ruendel. Good AM, may idea po ba kayo kailan magkakastock ng VF3 unit sa Pinas? So guys, alam natin nagkaroon ng shortage sa VF3 no itong nagdaang gera. Pero ang balita ko is marami ng stocks ngayon. Medyo by batch nila pinapadala. Tapos ang alam ko rin is marami na rin units na nasa dealers.
kalat naman na siya. Ang problema lang is yung kanyang ang kanyang paglagay ng conduction sticker. So, nadami rin ng units na i-release nila. Pero ginagawa naman nila ng paraan. So, hintay-hintay lang sa mga nag-pre-order. Galing kay Kobe naman. Bro, ask ko lang why you chose the VF3 over the BYD Seagull. There is one of your vlogs na nasasabi mo na Seagull dapat. To be honest, personally, sa tingin ko si Seagull is better overall car. Mas malayo range niya. Mas maraming features siya. Mas marami yung tech. So, obviously, tapos, mas matulin din siya at the same time. So, pero personally kasi, mas gusto ko yung itsura ni VF3. I think yun yung, naging, winning factor or kumbaga yun yung reason kung bakit natin kinuha si VF3 kasi yung options endless yung kanyang modifications upgrades para sa VF3 sobrang dami. So nung time na nagre-research ako about the VF3 pati dun sa Seagull, so marami ako napanood na videos about the VF3, marami rin ako napanood na videos about the Seagull, pero yung VF3 noon nung chinek ko sa TikTok, sa Instagram, ang dami, sobrang daming options ng modifications. Overall mas maganda si Seagull. Pero sa customization, sa tingin ko si VF3 and yung look ni VF3 talaga yung pinaka nagustuhan ko. Kaya yun yung one of the reasons, main reasons actually, kung ba't natin kinuha si VinFast VF3. Next question, Mary Ann Balmas 294. Ano mas okay? Magpalagay po ba ng RFID sticker din magpatint? Or patint po na din palagay ng RFID? Sa case natin kasi, nung nakuha natin si VF3, so nagpalagay tayo ng tint and then nagpalagay tayo ng RFID pagkatapos. Ngayon, inalis natin yung tint tapos kinabit yung nano tint. So, surprisingly, yung RFID natin nandun sa ilalim ng rear view mirror natin. Tapos yung tint sumunod. So far yun yung ginawa natin. Nababasa naman pero may times na hindi nababasa ng toll booth yung natin. Yung barrier, hindi umangat, hindi nababasa yung RFID natin. Guys, next question natin kay Johan Joma. Sir Paul, please make a review of your VF3 heavy flood and typical rain since electric and fluid doesn't go hand in hand. Tama naman. So guys, sa ulan, nagbaha, gamit natin si VF3. Although yung ibang auto naman, nagagamit pa rin yung gas, yung hybrid, pati yung diesel. Nagagamit pa rin naman siya. Well, kailangan gamitin. Kasi pag hindi mo siya ginamit, mapapanis yung gasolina or yung diesel eh. So, nagagamit pa rin siya. Pero most of the time, si VF3 na talaga yung gamit natin. And so far guys, sa tag-ulan, nagamit natin siya. Wala namang problema sa lakas ng ulan. May ilang beses na nagamit ko si VF3 sa Skyway na talagang malakas talaga. Nagzi-zero visibility siya. So far, hindi naman siya tinangay, hindi naman siya nilipad o kung ano man. Walang problema, nakayanan naman niya. So, nagamit naman natin siya. So, okay naman. Kung tatanungin nyo kung gagamitin sa heavy rain, walang problema. Pero pagka heavy flood guys at nakikita nyo medyo tumataas na yung tubig, kahit anong auto naman yan guys, huwag nyo nalandain sa baha para sigurado. So next question kay Joselito Anzures. Hi, just inquiring, where's that tint you mentioned and where did you go if you want new mags and tires? So sagutin ko lang. So yung tint natin nakuha natin sa Wrap Expert kay Brother JR sa Marikina. And then mags naman is sa Concept 1, Belly Air yung pangalan niya. And then tires naman is galing kay Walter sa kaibigan natin sa West Avenue siya. Hanapin nyo lang D-Stone na signage na malaki-malaki or Vibrant Ventures tires kay Brother Walter. So next question lang is kay Julian Mercado 764. Anong gamit mong camera and stabilizer pag nagbablog ka, sir? So guys, gamit natin guys is yung DJI Action 5 Pro na gamit natin. So nagkaroon tayo ng dalawa, Osmo Pocket 3. Binenta ko yung dalawang Action 5. Bumili tayo ng Action 6. Tapos bumili din ako ng Insta360 Go Ultra. Pero napansin ko, medyo nahihirapan ako magpalit-palit ng system. So dalawa-dalawa iniingatan or inaalagaan natin. So, binenta ko rin yung Insta360 Go Ultra. Binenta ko yun. Bumili ako nitong DJI na for POV or yung point of view na footages natin. Dito naman siya galing. Next question. So, kamusta po ba ang KYB? Maganda ang ride. Ang pinalit natin suspension is KYB sa likod. So, wala naman tayong problema. Naging okay siya. And then, yung harap naman is nag-ABM na tayo. So far guys, yung 10-way adjustable ride ng ABM, sobrang ganda. Sobrang ganda. So, mayroong mga HT25 na, mayroong 10, may ABM. So, ang gamit natin is yung ABM naman. Guys, so next question. Galing kay Monkey Man. Sir, anong marirecommend mong road tires ba o all-terrain? May difference ba? Si Mrs. kasi taga Rizal. And yung dadaanan ko kasi, mountainous talaga. Medyo malubak and maputek siya.
So yung road tires naman natin, okay naman siya. I think kung city driving, highway ka, okay siya. Wala kang magiging comment doon. Sa tingin ko, mas comfortable siya basta maganda yung gulong na or brand or quality ng brand na gagamitin mo versus sa stock tires naman natin. And then, sa case ko naman, dalas nga ako pumunta sa Rizal. So, all-terrain ang pinili natin. Guys, so next question is, look, Sky Vader. So, camp mode is, di siya question pala. So, camp mode is a lifesaver for dog owners who needs to go on a quick errands. Very handy tong camp mode. So usually pag yung wife ko pati daughter ko, kunyari na may pinabili sa akin sa Mercury Drug or kung saan man, normally nasa auto lang sila, na tatambay lang, malamig. Tapos pagbalik ko, malamig din. So very handy to. So mga hindi pa nakakapag camp mode, try nyo yun, magagamit nyo yun. Next question, galing kay Gold Cabello. Bossing, ask ko lang kung na-try mo na siya iakyat sa Sungay Road at Snake Road. Hindi ko pa nadadaanan yung Sungay Road pati Snake Road. Hindi ko lang sure kung saan yun. Pero guys, ako nadaan ko na siya sa solid cement. So sa mga taga Rizal, alam nila yan. Medyo matarik talaga. Matarik siya. Short lang yun. Siguro mga 3 minutes lang naman siya na matarik talaga. Lalo na pag may kasabay ka, naghihintuan siya. May mga parts na naghahanging ka na napakyat or either way, vice versa, may hangin kang pababa naman. So far, nakayanin naman ni VF3. Kung maiyahan tulad mo ba yung Sungay Road and Snake Road sa Baguio, on the way sa Quezon, di ko lang sure kung same ba sila ng experience. Pero sa mga nakaakit ng Baguio, walang problema, nakayanan naman nila. So far, so good yun. Kayang-kaya naman. Kung galing kay Memento. So, anong running odo mo in your VF3? So guys, currently, pa 20,000 kilometers na tayo. Bago siya mag 2 years talaga. So siguro by the time na mag 2 years, nasa 22,000 o 23,000 kilometers na tayo. Pero guys, ikwento ko lang. So meron tayong mga group members. Si Sir MJ, I think nasa 2 to 3 months niya is 7,000 kilometers naman. And then si Brother Rob, so siya naman guys, 20,000 kilometers in 7 months. Medyo matulin yung ibang users. Tayo medyo city driving na may mixed highway. Pag may shoot tayo sa south, sa north, so medyo nag-highway tayo, and pag may mga fun runs tayo. So next question. Okay, di pala question to. One has to admit that the VF3 users in the Philippines are on a whole different level. So guys, maraming salamat Sir Stars Light. Maganda yung mga setup natin. I think clean build ang VF3 sa Pilipinas. Pero pag nakita mo kasi mga builds sa Indonesia, builds sa Vietnam mismo, grabe, mamamangha ka. So totally all out sila doon, pati interior, brakes, palit lahat. So, I think doon din ang papunta ng direction ni VF3. In terms of forma, siguro pangalawa tayo or pangatlo compared sa Vietnam and Indonesia. Medyo sobrang sobrang ganda rin ng mga setup nila doon. So, pag pinapanood yung mga videos nila sa online, grabe. Sana pwede lang tayo sana ganun lang kadali magdala ng pyesa dito. Next question galing kay MMO. Hi bro, ask ko lang if after ng upgrades mo sa external, same pa rin ang battery range. Siguro nagkabit tayo ng roof box, bigger tires, medyo lumakas siya, pero guys, like I said, very negligible siya. 1%, 2% difference lang siya in a span of 20 kilometers, 30 kilometers. Okay na yun, negligible siya. Hindi naman siya yung parang tipong kung dati natin 20% back and forth, ngayon naging 35 o 30. Hindi naman. Siguro kung mga 20% na consumption natin, naging 21, 22, okay na yun. Considering na may roof box tayo na may laman, tapos bigger tires and mags. So far, so good naman. Galing kay bro Ken. Bros, nag-update ka na ba ng software 10.1? So guys, masasuggest ko lang kung merong software update na sinasuggest si dealer, magpa-update na kayo. Kasi dati, nung nakuha natin si VF3, noong 2024, original firmware pa siya galing Vietnam. May mga times na umiilaw yung mga turtle mode, umiilaw yung mga faulty errors out of nowhere. Isa nakahinto lang ako. So, nakuha naman siya sa software update, nawala naman siya. So, after that, halos na perfect na nila. So far, running na tayo ng 7,000 na kilometers na itong trouble-free. Kung may chance kayo magpa-update na kayo. Ayun guys, so next question kay Kent Rodinas. 1028 o 1028. Kaya ba yan ng 180 km single charge? So guys, kaya. Actually, kaya siya. Pero kung i-imagine niyo kasi yung 180, syempre, meron ka pa natitira kung talagang isang full charge siya. So, hindi natin siya ibababa ng ganung kababa. Pero, technically, kaya siya. Meron ka pa sigurong roughly around 20% na matitira or around 15% na matitira sa battery percentage mo. Pero rule of thumb lang sa mga naka-EV,
try natin as much as possible na hindi bumaba ng ganun kababa yung battery percentage natin. Last question galing kay Noel Veloso. I want to ask you, did you do a soundproofing for your VinFast VF3? Nung nagkabit tayo ng Alpine na sound setup, yes, nawala or nabawasan yung kanyang road noise. So, yung NVH niya naging maganda. Ang problema lang is, hindi ko siya fully na sound deadening. Kung sa roof, pati sa flooring, hindi nalagyan. Pero kung gusto mo talagang fully ma-insulate or ma-decrease yung sound noise niya, o yung ingay in general sa VF3, I highly suggest sa pinto, lagyan mo, sa panel, sa mga cladding, lagyan mo siya sa floor, lagyan mo siya, pati sa roof, lagyan mo siya ng deadening. Sure yun, tatahimik siya at saka yung NVH mo maganda. Yun yung mga questions natin. Kung may mga katanungan pa kayo, just comment down sa video na to and try natin sagutin sa mga next videos natin. Maraming salamat. So, nag-stay sa video na to. And so far, so good. Nag-i-enjoy tayong gamitin si VF3 and lagi natin siyang gamit. Highly recommended ko itong auto to kasi sobrang tipid. Sobrang tipid. Kung di ka lang gagastos, kung di ka lang magpapabudol. I think our community natin sobrang enjoy kasi lahat nagtutulungan. Kung nagustuhan niyo yung video na to, hit like, share, and subscribe. In mga next videos natin, let's go!